Hi, hello. Good morning mga kapatid. Um, Welcome ulit sa ating Sunday meeting, Sunday fellowship. Um, Yun, umaasa ako sana nasa maganda kayong kalagayan. Physically, emotionally, spiritually, sana nasa good condition kayo. So, yun, wala naman akong announcement. Siguro bibigay ko lang kay Pastor William kung meron siyang i-announce. Uh, uh, Post na lang siguro doon sa wall natin kung meron man. Ang iniisip ko lang, isang linggo na lang mula ngayon, bare months na. So, more than 5 months na tayo nasa lockdown, nasa quarantine. At alam mo yun, siguro ilang panahon na lang, magkikita-kita ulit tayo, magkasama ulit tayo. Yung pagkakataon tsaka yung panahon iniisip ko parang si Lord pine-preserve niya tayo, iniingatan niya tayo. Yun, kinikip niya tayo sa kanyang kamay. At isang araw, siyempre matatapos din 'to sigurong problema na 'to at babalik siguro tayo dun sa pagme-meeting. Ah, Ipo-pursue natin yung calling na meron tayo, ipe-preach natin yung gospel. Pananatilihin uli nating nag-aalab yung ating apoy. Darating din yun at inisip ko, either sooner or later mangyayari din yun. Hindi naman habang buhay na ganito yung senaryo na meron tayo. So yun, at parang hinahanda tayo ni Lord doon sa mga oras na yun, sa mga araw na yun. So yun, wala naman ako ibang announcement. Yun, siguro bago natin simulan, pag-pray muna natin yung mga salita na marinig natin. Lord, thank you Lord God sa umaga na to Lord. Lord, salamat Lord sa blessing mo sa amin Lord. Lord, linisin mo Lord yung aming mga kaisipan Lord. Linisin mo Lord yung aming puso Lord para lalo ka namin maintindihan Lord, lalo ka namin maunawaan Lord. Lord, dinededicate namin yung araw na to Lord sa'yo. At muli Lord, kung naliligaw kami Lord, Lord, ibalik mo Lord kami sa blessing Lord. Lord, pinupuri ka namin Lord, pinapasalamatan ka namin Lord, may mga bagay kami na hindi na maintindihan Lord. Lord, paunawa mo Lord sa aming maliit na kaisipan Lord. Lord, ituro mo Lord sa amin yung mga tamang direksyon. At Lord, hinihingi namin Lord yung kalakasan na nanggagaling sa iyo. At hinihingi din namin Lord yung boldness Lord na sabihin Lord, i-preach Lord yung salita mo. Lord, salamat Lord sa iyo. Muli Lord, thank you Lord sa umaga na to. Pinupuri ka namin Lord, pinapasalamatan ka namin Lord sa pangalan Lord ng anak ni Jesus. Amen. Lord, thank you Lord. So, yun. Siguro bago ako mag-start, mga kapatid, hihingi ako siguro ng favor sa inyo. Yung favor na hihingin ko sa inyo, siguro by this time, sa mga oras na to, ang request ko siguro lawakan natin yung ating imagination. Maging broad siguro. Inisip ko lang din, inisip ko parang gusto ko kausapin yung kapatid bilang matanda, bilang mature Christians. May mga bagay siguro tayo na pag-uusapan na itong topic ko ngayon na siguro iba tataas yung kilay, bakit ito yung napili kong topic. Pero somehow, sana makatulong, sana maintindihan natin na mas malalim pa at seryosohin natin itong mga bagay na to. So, yun. Siguro para sa ating unang scriptures, punta na tayo sa Bible natin. John 16, verse 7 hanggang 11. Tulad ng nakagawian natin, kung meron kang Bible, tingnan mo. Kung wala kang hawak na Bible, pause mo muna. Hanap ka ng Bible. So, yun. Dahil video naman to, pwede mong i-pause. John 16, verse 7 hanggang 11. So, yan. Babasahin ko sa English. Pakisundan na lang ulit sa Tagalog. Yan, start na natin. Sabi sa John 16, verse 7, Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Verse 8, And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment.
Of sin because they believe not on me. Of righteousness because I go to the Father, to my Father, and you see me no more. Verse 11, and of judgment because the prince of this world is judged. So, sabi diyan sa verse 7, expedient daw na kinakailangan umalis ni Lord. Actually, hindi lang yung umalis, kinakailangan mamatay ni Lord. Kinakailangan niyang mamatay, kinakailangan niyang i-depart tong world na to, di ba? Para sa ating advantageous o yung profitable sa atin. Para dumating yung comforter. Alam natin yung comforter, yung counselor, yung helper, yung advocate, intercessor, strengthener, yung standby kung tawagin, o yung Holy Spirit. Kinakailangan mamatay ni Lord para maibigay sa atin yung Holy Spirit. At inisip ko, ito yung value ng ginawa ni Lord, di ba? Pumunta si Jesus Christ dito sa mundo para mamatay, di ba? At ito yung gospel, ito yung ebanghelyo na kinakailangan niya mamatay. Kasi kung hindi siya mamamatay, hindi matatanggal yung kasalanan mo at hindi matatanggal yung kasalanan ko. Hindi mariremove yung sin. Diba? At kinakailangan siya mabuhay maguli para ma-defeat niya yung death. Magkaroon ng resurrection. Actually, bago yung resurrection. At yun yung pinasimulan ni Jesus Christ. Sinasabi sa atin na mayroong resurrection. Mayroong resurrection. So, pupunta siya sa Ama, di ba? Para itong buhay niya kasi dito sa mundo, limitado siya. Yung mga taong makakasalamuhan niya, yun lang yun. Pero pag pumunta niya sa Ama, papadala niya yung Holy Spirit, magiging available na siya sa mundo sa pamagitan ng Holy Spirit. Itong nabasa natin, itong John 16 verse 7 hanggang 11, nandito yung tatlong importanteng gawain ng Holy Spirit o yung kanyang task. Unang-una, yung sabi niya doon sa verse 8, and when He is come, He will reprove the world of sin, of righteousness, and of judgment. Of sin because they believe not on me, of righteousness because I go to the Father, and you see me no more, of judgment because the prince of this world is judged. Meron tatlong task yung Holy Spirit, at alam na natin to. Yung una, i-convince niya yung world sa sin. Yung guilt yung guilt ng world sa sin. At hindi lang yung guilt, siyempre, yung tawagin o imongkahi sa pagsisisi, ibalik sa pagsisisi, call to repentance. Yung isa pa, yung of righteousness. Itong isang bagay na to, yung of righteousness, yung sinasabi diyan, because I go to my Father and you see me no more. I-reveal nito yung standards ng righteousness ni Lord sa lahat ng maniniwala kay Lord o lahat ng maniniwala kay Jesus Christ. At hindi mo na siya makikita. Yung physically absent na siya dito sa mundo. At yung righteousness na to, ito yung Holy Spirit na darating sa mga tao. Darating sa akin. At napaka-vital ito. Napakarami sa time natin ngayon, tulad ng parati natin nasasabi, naniniwala sila kay Jesus Christ, pero wala silang experience ng Holy Spirit. At ito yung righteousness. Ito yung gagawin ng Holy Spirit sa'yo. Gagawin ka nitong righteous. Right standing sa harapan ni Lord. Hindi dahil sa ginawa mo, sa gagawin mo, kundi sa ginawa ni Jesus Christ. At yung Holy Spirit yung magkapatotoo. Siya yung witness. At yung ikatlo, of judgment because the prince of this world is judged. Of judgment. I-demonstrate niya yung judgment niya over Satan. Diba? Judge na si Satan. Nahatulan na. At ngayong umaga, yung topic na gusto kong pagtuunan ng pansin ay si Satan. Siguro iba, tataas yung kilay, diba?
Marami naman siguro pwede natin pag-usapan. Pwede natin pag-usapan yung comfort, paano i-comfort yung mga kapatid. Sabihin yung ganito, yung ganyan. Diba? Para siguro nahihirapan yung iba sa buhay nila. Kaya na kailangan nila ng comforting words. Iniisip ko naman yun. Yun nga lang talagang nung nag-pray ako, humihingi ako ng word kay Lord. Bago ang sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng topic. Pinag-pray ko to ng matagal eh. At iyan yung word na binigay niya sa akin, yung Satan. At hindi naman ako nagtataka. Wala naman akong pagdududa sa blessing ni Lord. Wala. At iniisip ko lang, may mga tao kasi sa panahon natin ngayon na hindi siniseryoso si Satan. Yung iniisip siya bilang myth, kwentong kutsero lang, ganyan. At nakokorrupt yung minds ng tao, yung imagination ng tao. Pagdating sa kanya, ito yung nakakalungkot. At may iba't ibang kaisipan, kaya nag-request ako sa inyo na siguro higpitan natin yung kaisipan natin. Yung imagination na meron tayo ngayong umaga na to. At ito yung itatakil natin. Second scripture natin, Ephesians 6. Yan hanggang 12. Ephesians 6, 10 hanggang 12. So sabi dito, sabi sa English, pakisundan lang sa Tagalog mga kapatid. Sabi diyan, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, tulad na sinabi ko kanina, may mga tao na hindi siniseryoso si Satan o yung devil. Hindi siniseryoso, parang fantasy lang siya o parang myth lang, parang kwento lang. Pero mababasa natin dito sa Ephesians, sabi diyan, we wrestle not against flesh and blood. Hindi daw tayo nakikipaglaban sa laman, sa dugo, hindi. Nakikipaglaban tayo saan? Sa principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, against the devil, against Satan, yung natin. At ito yung mga evil forces. Ito yung ating battle. Ito yung ating digmaan. Ito yung ating warfare. Dito tayo nakikipaglaban. Lalabanan natin tong kampo ng kadiliman, or pwede natin sabihin, di ba, si Satan. Ito yung ating i-overcome. Ito yung ating battle. At inisip ko lang, habang ginagawa tong message na to, nakakalungkot na may mga tao talaga na siguro pag sinabi mong Satan, pag sinabi mong devil, iba yung kaisipan nila. Diba? Na blur na o kaya na-corrupt na imagination ng mga tao. Diba? Tungkol dito sa persona na to. Diba? Iniisip nila na isang nakakatakot na itsura na yung pag sinabi mong demonyo kaya Satan, nakakatakot yung itsura. Meron siyang malaking tinidor, di ba? Meron siyang yun yung niya eh. Tawag doon, parang yun yung imaginations na pwedeng pumunta. Itong si Satan, siyempre nagtatempt siya, nanunokso siya, at ginagawa niyang matumbay yung mga tao. Ginagawa niyang corrupt yung imagination mo or yung thinking na meron ka. Ito yung gusto niya. At yung mga bagay na to, hindi niya gustong malaman mo, hindi niya gustong malaman ko. Gusto niyang itago itong mga bagay na to, lalo yung persona na meron siya. At habang binabasa natin itong Ephesians 6, makikita natin yung katotohanan ng angels. Meron palang angels. Totoo pala na may angels. At yung katotohanan ng angels, meron ding dalawang klaseng angels. May good ones, saka may bad ones. At nabubuhay sila in heavenly places.
sa mga matataas na lugar, matatayog na lugar, di ba? So, nabuksan ko na to dati, naisip ko na to dati, or naitanong ko na pala to dati. Sabi saan ba nagsimula yung evil, yung kasamaan? Alam naman natin si Lord God, hindi siya nag-create ng evil. Hindi siya nag-create ng kasamaan. Yung God na to, ang pinoproduce na lang yung good things from good God. At siyempre, yung evil, hindi rin siya nag-originate sa tao. Di ba? Yung evil o yung kasamaan, nagsimula sa angels. Magkakaroon tayo, masisilip natin yung sinasabi niya. Puntahan natin yung scripture na yun. 2 Peter 2 verse 4. Sabi dito, for if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Sabi diyan, yung angels that sinned, di ba? Yung angels that sinned, yung mga nagkasala. Alam natin yung sa creation, mabasa natin sa Genesis, di ba? Bago pa man ilikhain yung mga tao, nandun ang angels. Yan na ni Lord. At sabi diyan, yung angels, nag-sin sila. At yung sin na to, na-influensyahan ako, tsaka ikaw. At ito talaga yung role ng bad angels or yung bad, diba? Yung salitang demon, actually nga tulad ng sinasabi ko minsan pag sinabi nating demonyo or demons, yung kaisipan natin parang yung creature na nakakatakot, diba? Pero ang ibig sabihin talaga ng salitang demon, yung meaning niya is inferior deity. Yun yung ibig sabihin ng demon. Mababang uri. Someone below God, pero above us. So kung titingnan mo siguro yung niya, mababa siya kay Lord, mababa siya sa Diyos, pero mas mataas siya sa atin. Ibig sabihin, mas makapangyarihan. Hindi ko ibig sabihin na mas maganda yung posisyon niya kaysa sa atin. Siyempre, yun yung isang bagay din na ayaw niya. Nagsiselo siya sa atin. Kasi tayo bilang tao, meron tayong kapasidad na maging anak ni Lord, pero siya hindi. Kaya, yun, isang bagay din siguro, kaya meron niyang jealousy sa atin. Puntahan pa natin yung kwento ni Satan. Revelation 12, verse 7 to 9. Pasundal mga kapatid ha. Revelation 12. Kung wala kang Bible, pas mo muna. Revelation 12, verse 7 hanggang 9. Sabi dito, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. So ito yung kwento na may battle, may heavenly battle. A battle of the immortals, diba? Mahirap intindihin yung laban na to. May mga kapatid tayo na naglalaro sila ng ML, ganyan. Battle to ng mga superpowers diba? Parang ako namamangha ako bagamat hindi ako nag-ML. Nakakatuwa yung mga may mga pinanood ako yung mga Ghost Fighter dati, yung mga luma. Sila Yuji, meron silang yung spiritual battle na meron sila. Pero ibang klase itong kwento na to, ibang klase itong insights na meron tayo tungkol dito. Kasi mahirap pa ipaglaban sa isang persona na hindi siya namamatay. Anong klaseng battle kaya ito?
Parang sabi ko nga, extend natin yung imagination na meron tayo. Makikipaglaban ka sa isang persona na hindi namamatay. Anong klaseng battle kaya yung meron nun? Anong kapangyarihan kaya yung meron nun? Parang ang hirap i-imagine, no? Diba? At sa kwento na to, sinasabi, yung itong si Satan, yung devil, yung buong legion of angels, 1/3 na impluwensyahan niya. 1/3. Kung merong milyon-milyon, halimbawa merong 3 milyon na angels, yung 1 milyon na impluwensyahan niya. At yun yung ano niya, mga alipores niya. Diba? At may sinasabi dito sa verse 9. Sabi diyan, itong devil, itong Satan, na nagkaroon ng battle sa heaven, na natalo naman sila. Sabi niya, deceiveth the whole world. Nadaya niya yung buong mundo. Nadaya niya yung buong mundo. Tulad ng panahon na meron tayo ngayon, yung nasa pandemic tayo, yung coronavirus, yung kalaban hindi natin nakikita. Ganun din si Satan. Ito yung kalaban na hindi natin nakikita. Hindi mo siya makikita, hindi ko siya nakikita. Diba? Yun yung ano niya. Pero itong hindi nakikita, ito yung dumadaya sa buong mundo. Diba? Tulad din ng coronavirus, diba? Na naiimpluwensyahan ka o kaya nagkakasakit ka, hindi mo nakikita yung kalaban na apektuhan ka. At si Satan, inisip ko parang ito yung style niya eh. Hindi natin nakikita pero naiimpluwensyahan tayo. At hindi lang tayo, nadaya niya yung buong mundo. Luke 4 verse 1 hanggang 14. Medyo mahaba mga kapatid. Hindi ko na siguro babasahin lahat. Ito yung temptations ni Jesus Christ. Luke 4. Siguro pag may time, basahin nyo lang po. Basahin nyo lang yung konti. Sabi niya, Luke 4 verse 1, And Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan, and led by the Spirit unto the wilderness, being 40 days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. Tuloy natin, verse 3, And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Yung sa Matthew, medyo maganda yung every word that proceeded from the mouth of God. So, hindi ko nabasahin yung buo. Yung gusto ko lang ipunto dito sa kwento na to, na si Jesus Christ, hindi niya trinato si Satan na parang fictional character o parang myth. Hindi, totoo siya. Pagkatapos ng uspos ni Jesus Christ ng Holy Spirit, diba? Na baptize sa River Jordan, napuspos siya ng Holy Spirit bago nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Si Satan tinempt siya. Yung temptations niya, diba? Yung gawin mong tinapay yung bato, diba? Pinakita niya yung karangyaan ng mundo, diba? Magpatihulog ka. Ito yung mga temptations sa kanya ni Satan na overcome ni Jesus Christ na pagtagumpayan niya bago minister siya ng angels. Ito yung sinasabi nating temptations of Jesus Christ. At kaya ko siya gustong i-preach ngayong umaga. Kasi pagkatapos ng temptation ni Jesus Christ, tsaka lang siya nagsimula ng kanyang ministry. Iniisip ko yung connection. May calling tayo, may calling ako, may calling ka kapatid. Diba? At yung calling na meron ka, gagawin at gagawin ni Satan na i-hinder yan. Huwag mong gawin, huwag mong ituloy. Bibigyan kanya ng mga kaisipan, bibigyan kanya ng mga bagay na pwede mong ikatisod. Ipapakita niya sa iyo yung kahinaan ng laman, ipapakita niya yung mga bagay na to. At alam natin si Jesus Christ in all points tempted. At hindi naniniwala ko, ako tsaka ikaw itutuksohin din ni Satan. Magkakaroon ng temptations. Kaya wag sana nating i-trivialize, wag natin parang baliwalain. Kasi hanggat hindi ako nagiging seryoso sa bagay na to, diba? Hindi ko magagawa yung calling ko. Mag-start yung calling. Diba? Makita natin. Parang iniisip ko, kinakailangan maintindihan ko ito ng seryoso, kinakailangan maintindihan ko ito ng malalim. Kung gusto kong ituloy yung calling na meron ako, yung ministry na meron ako, makita ko na meron akong kalaban at hindi siya titigil. Diba?
Hindi ito hindi ito pangangaral para takutin ka, matakot tayo, magkaroon tayo ng fear kay Satan o maging paranoid tayo sa kanya, hindi. Pero makita lang talaga natin yung reality na si Satan is real, yung temptation is real, na puwede akong bumagsak at meron akong kalaban, meron akong kaaway, di ba? Hindi siya biro. Um, yung ministry ni Jesus Christ nag-start dun at yung makikita natin sa account niya na may mga demon possessed na mga tao at si Jesus Christ na-encounter niya yan, 6 na beses niya na-encounter na may mga tao na na-possess ng demons, 'di ba? Merong unclean spirit na na-possess yung isang lalaki, isang blind tsaka dumb spirit na na-possess yung isa pang lalaki, may legion of spirit doon sa gathering demoniac na tinatawag, 'di ba? May isang babae at may isang batang lalaki na na-possess nito ano. At iniisip ko lang itong demon possession, hindi siya biro, totoo siya. Sa panahon kasi natin ngayon, tinitrivialize itong bagay na to. Sinasabi nila yung parang ano to eh, parang schizophrenia o yung parang sakit sa pag-iisip o parang epilepsy o parang alam mo yun, yung mental illness or yung insanity. Magkaiba kasi yung physical illness na to doon sa demon possessed. At may mga karakteristik yung pagiging possessed ng demons. Ito yung naisulat ko. Yung pag na-possess ka daw ng demons, meron kang yung unnatural or supernatural strength. No? Ang lakas mo parang siya mo, 10 tao eh. So, yun yung ano niya eh, yung possess ka ng demons eh. Meron kang tinatawag na yung pagkaalam sa buhay ng ibang tao, yung tinatawag nilang clairvoyance, yung parang pag demon possessed ka. May ability ka na ano, na parang, yun nga, yung nababago yung boses mo, di ba? Parang yun yung ano eh. Iba na lang yung galit mo sa pangalan ni Jesus Christ. Yung pag nabanggit yung pangalan niya, antagonism mo kay Jesus Christ, grabe. Bago nagwa-wild ka, o wild reaction mo, pag merong nagdarasal, pinag-pray ka. Itong demon possessed, kaya ko sa sinasabi na iba dun sa insanity o yung epilepsy o yung mental illness. Kasi ito, pwede siyang ma-cure ng madalian. Nawawala yung demons, nawawala yung possession ng demons sa tao, 'di ba? Yung alam natin yung ano, hindi ito magic word yung sa pangalan ni Jesus Christ, pero yun talaga yung kapangyarihan na walang ibinigay sa silong ng langit para maligtas tayo at para tulungan tayo, kundi sa pangalan ni Jesus Christ. At nagiging realidad to sa atin ng totoo sa pamagitan ng Holy Spirit. Pinag-pray tayo, diba? Tinatawag natin si God. Siguro mamaya puntahan pa natin yan. Isang scripture tungkol dyan. Sa Matthew 10, 7 hanggang 8. Ito yung kinomisyon ni Jesus Christ ng kanyang mga disciples. Sabi niya sa mga disciples niya, Matthew 10 verse 7. And as you go preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Sabi niya, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Inisip ko tong kwento na to. Naalala ko siguro ilang months na yon. Yun, nag-preach ako ng healing. Nag-preach ako ng healing. Bago sinasabi ko tong yung heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Ngayon, ang pagtutunan ko ng pansin yung cast out devils. Siguro kung nandun ako sa time na na kinomission ako ni Lord na i-cast out yung devils. Halimbawa kasi kinomission niya dala-dalawa eh. May ka-partner ka ganyan. Siguro magtuturoan kami. Sabihin ko siguro sa ka-partner ko kung kinomission ako ni Jesus Christ. Ikaw na lang siguro mag-cast out ng devil. Parang gano'n eh. Parang hindi siya kasi alam mo yun, hindi siya natural sa atin. Pero sinabi to ni Lord sa'yo at sa akin na i-cast out yung devils. Kasi
reality 'to. Puwede 'tong mangyari sa'yo, puwede 'tong mangyari sa akin. Parang last year ata naalala ko si Pastor Ruel parang pupunta siya dun sa ano, parang nasa meeting siya namin, eh, gabi. Bago pupunta siya dun sa babalik siya ng 13 parang meron daw demon possess, eh. Bago kinakausap ko sinasabi ko sa kanya yung mga pointers ganyan, sa kung paano yung ano, kung yung mga nalalaman ko kung ano man. Bago natural talaga mangyayari talaga. Kinomission ni Lord kasi mangyayari talaga sa'yo at sa akin. Sana hindi siya ano, hindi siya nakakagulat. Ginawa 'to ni Peter, ginawa 'to ni Paul, ginawa 'to ni Philip, na nag-cast out sila ng devils, 'di ba? Ginawa nila 'yan sa New Testament that somehow, posible na mangyari 'yan sa'yo at sa akin. Pero makita talaga natin ano, na itong demon, itong si Satan, itong devil, itong mga bad spirits na 'to, meron silang aim. Ang aim nila is to deceive people, to deceive and to destroy people. Ito talaga yung works ng devil, eh. To deceive and to destroy. Yung maging deluded yung kanilang pag-iisip, maging twist, maging corrupt. To destroy physically, di ba? At hindi ako nagtataka, may mga tao na gusto nilang sa time natin ngayon na yung nagko-commit sila ng suicide. Somehow iniisip ko part na ng influence ni Satan. Yung tumalon ka sa building, tumalon ka sa apoy, magbikti ka. Kasi kaya ko sinasabi kasi yun din yung temptation niya kay Satan, temptation ni Satan kay Jesus Christ. Sige nga, gawin mo 'to. Sige nga, gawin mo 'yan. At iniisip ko, pag deluded ka or na-corrupt ni Satan yung kaisipan mo, parang ito yung way out na meron ka. Diba? Ito yung way out. To destroy ka morally, socially, mentally, spiritually. Diba? Ang kagandahan lang, mabasa din natin doon sa John, na si Lord pinag-pray ka at pinag-pray ako. Diba? Na ilayo tayo dito sa evil one. Diba? Napakahalaga na maintindihan natin tong kalaban na meron tayo. Sa Bible, si Satan meron siyang 5 pangalan at meron siyang 24 na titles. Yung naikabit doon sa kanyang pangalan. Si Jesus Christ, meron siyang 250 na titles at names sa Bible. Hindi ko alam kung ilan yung pwede mong i-name, pero yung total niya 250. At si Satan, madami rin yun, di ba? 24 titles, di ba? At 5 names. Siya yung kauna-unahan na nag-reject dun sa, alam mo yun, kay Lord. Di ba? Ayaw niyang sumama dun sa kingdom ni Lord. Gusto niya gumawa ng sarili niyang kingdom. Diba? Nakakalungkot lang kasi siya na yung pinakamalapit dun sa trono ni Lord God. Pero nag-rebel pa siya. Nag-rebel pa siya. At siguro sabihin ko yung 5 pangalan na na-record dito sa Bible na ang pangalan ni Satan. Yung una yung Satan, tinawag siyang Abaddon sa Hebrews. At sa Greek ang tawag doon Apollyon. Diba? Tinawag siyang Beelzebub. Tinawag siyang Belial. Mabasa natin sa 2 Corinthians 6:15, din natin puntahan. Tinawag siyang Lucifer. At yung pangalan niya, pag tinignan mo yung mga meaning, actually nakakatakot eh. Nakakatakot yung pangalan niya, hindi siguro yung itsura niya, nakakatakot yung kaya niyang gawin. Yung subtle, wicked, unclean, lying, evil, proud, angry. Ito yung nature ni Satan, ni Lucifer, ni Apollyon, ni Belial, di ba? Ni Lucifer, ito yung ganyan. At sabi ko nga, tunay na persona to eh. Hinalin tulad din siya sa 3 hayop. Yung comparison niya.
At yung isa bilang ahas o yung serpent, yung isa bilang dragon, hindi lang basta dragon, red dragon. At yung isa, roaring lion. Mababasa natin yung description niya. At kumbaga, binibigyan ka ng picture. Pero tandaan natin, sabi ko, sana hindi makorrupt yung imaginations na meron tayo. Yung karakter niya, doon sa itsura niya, diba? Yung Holy Spirit, hinalin tulad siya doon sa kalapati, sa pagiging maamo, pagiging gentle. At binibigyan siya ng mukha at kung makakita ka ng kalapati, diba? Hindi kanya susuwagin, hindi kanya kakagatin. Alam mo, wala eh. At yung Holy Spirit na binigay sa atin ni Lord, masyado siyang gentle. Hindi kanya papersahin. Pero itong devil na to, yung influence niya, iko-corrupt ka niya, iko-control ka niya. Alam mo yan? Mahalaga na maintindihan din natin kung ano yung activity ng devil na to, ni Satan. Diba? Sabi ko nga yung nabasa natin sa Ephesians. Ito yung rulers of this world. Ito yung principalities, ito yung kalaban natin. At ito yung kanyang ginagawa. Activity niya, slanderer, tempter, deceiver, accuser, tormentor, murderer, destroyer. Slanderer, diba? Tempter. Nakakaano yung descriptions na meron siya. Siya yung self-appointed prosecutor mo, accuser of the brethren. Diba? Siya yung nalantin si Paul, diba? Meron siyang thorn in the flesh. Sabi din yung messenger of Satan, yung tormented him. Diba? Pero may isang bagay na hayag na hayag, yung tempter. Punta natin yung scriptures na yun. James 1:13. Verse 13 hanggang 14. Isa sa karakter niya ni Satan is tempter. Sabi niya, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ito yung trabaho niya o yung activity ni Satan, tempter. He is playing the desires of our flesh. Yung nilulure niya tayo or pinapainan niya tayo at na-entice tayo. Inisip ko, sino ba sa atin yung nakasubukan ng mangisda, mamingwit? O ginagawa ko yun dati, kukuha ko ng pain, talagay ko dun sa hook, bago, alam mo yun, mag-aantay ka. Bago pag kinagat niya, huli na. At iniisip ko, yun yung style ni Satan. Tinutokso niya tayo, tinetempt niya tayo. Nilulure niya tayo sa desires ng ating flesh. May enticement. Diba? At napaka cunning niya, yung ways niya. Diba? Siguro mamaya, i-expound ko ito, yung enticement na ito. Titles ni Satan. Sabi ko nga, meron siyang 24 titles. Magkasabit lang ako ng ilan. Yung mga titles niya, Prince of this world, Ruler of this world, God of this world. Ay, grabe. Parang in-acknowledge din ni Lord to na God of this world siya eh. Nung tinitempt siya ni Satan. Diba, papakita niya yung kingdom. Hindi umakal si Lord eh. Hindi naman siya na gano'n. Sabi ni Satan, ibibigay ko sa yung karangyaan ng mundo na to. Sis, diba yung kingdom na to? Yung karangyaan, ibibigay ko sa iyo pag sumamba ka sa akin. Parang hindi siya question ni Jesus Christ. Alam niya na si Satan yung ruler ng mundo na to. 2 Corinthians 4, verse 4.
Sabi diyan, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine into their hearts. Meron daw karakter tong si Satan, yung binablind yung minds, binubulag yung kaisipan. Naikwento ko na to dati. Ako bilang driver ng tricycle, meron ako na isakay na bulag. Talagang bulag siya. Pag sinabi niya, kung pasok daw kami sa green gate, pagpasok ng gate, liko kami sa kaliwa. Alam mo yon, bago alam mo yun, nakakatuwa tong bulag na to, alam niya yung ano eh, yung pupuntahan niya. Ang layo ng pinuntahan namin, nabilang niya yung house, bilang niya yung kanto, alam mo yun, bago sa dulo ng bahay siya. Nakakatuwa, yung bulag na naisakay ko, somehow alam niya eh. Parang iniisip ko, parang may pag-asa pa. Pero pag nabulag ang iyong kaisipan, paano na? Blinded the minds. At ito yung ginagawa ni Satan, blinded the minds. Di ba? Hindi alam ng mga tao na sinasamba pala ng mga tao si Satan. Di ba? Cunning siya. Tuso siya. 1 Corinthians 10. hanggang 20. What say I then, that the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idol is anything? But I say that the thing which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that you should have fellowship with devils. Itong scripture na to, parati ko ito nababanggit sa counseling room, pag katoliko yung mga kinakausap ko, namin. Yung sinasabi ko na yung idols, yung sinasamba mo, yung nagagawa sa'yo magpatira pa, luhuran, ingatan, yakapin, i-worship yung idol. Hindi galing kay Lord yan. Galing yan sa devil. At gusto niyang sambahin siya. Yung influensya dun sa idols na yon, hindi galing kay Lord. Galing sa devil. At gusto siyang sambahin. Idol. Kung papansinin natin, si Satan gusto niyang i-worship siya. At yung mga tao, hindi nila unknowingly, ginagawa na pala nila. Actually, hindi lang naman yung idol yun per se. Pero anything and everything na hahalili sa pag-worship mo, na hindi si Lord yung number one, idol na yun eh. Diba? Iniisip ko lang ano eh, si Satan, nadaya niya yung isang disciple, si Judas. Diba? Na-deceive niya si Judas. Sa paanong paraan? Sa pera. Nadaya niya si Judas pamagitan ng pera. Pinagpalit ni Satan si Jesus Christ sa 30 pieces of silver. Sa kaunting barya. Pinagpalit niya si Lord. At nung ma-realize niya, parang hindi na siya patatawarin ni Lord. Parang gano'n, wala na. Na-blinded na yung minds ni Judas. Anong ginawa niya? Nagpakamatay siya. So, nadaya. Na-deceive. Hindi lang siya na-deceive, na-destroy. At ito yung isang bagay na critical sa akin. Kasi pwedeng ikaw at saka ako madaya din. Diba? Kung hindi ako magiging maingat, kung hindi ako magiging matapang na harapin yung battle ko pagdating kay Satan, pagdating sa mga wise na, sa mga tactics niya, sa mga techniques niya, kung hindi ako magiging wise, magpapabanjing-banjing lang ako, diba? Matatalo ako. At naniniwala ako may mga panahon na bumigay ako dun sa kaisipan niya, sa mga temptations na meron siya. Pero praise God, kasi si Lord, hindi naman siya bumibitaw. Diba? Hindi niya tayo bibitawan eh. Parang si Peter eh. Kahit si Peter, 3 beses niyang dininay si Lord. At may pagkakataon sinasabi ni Jesus Christ kay Peter, gustong-gusto ni Satan na nakunin ka. Isip ka. Diba? Pero hindi. Sabi niya, hindi. Iingatan kita, sabi ni Lord, hindi ako bibitaw sa'yo. Pero meron siyang gagawin sa'yo. Diba? Pero ang kagandahan lang nito, si Lord, iniingatan tayo. Hindi natin may iwasan yung trial o yung temptation ni Satan. Pero sana wag tayo bumigay. At bilang prince of this world, bilang God of this world,
di ba? Puntahan natin yung scripture na yun, Ephesians 2 verse 2. Isa sa mga titles niya. Where in time past, sabi sa Ephesians 2 verse 2, you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. According to the prince of the power of the air. Itong si Satan, bilang God of this world, kapangyarihan siya ng hangin, ng air. Ako bilang yung course ko ng college, communication technician eh. So pinag-aaralan namin yung wavelengths, hindi pa uso yung cellphone. So yung telepono, ano pa lang nun eh, wired. Hindi pa na-discover yung yung cell sites. Na yun pala, meron din siyang frequency. Diba? Pwede kang makipag-communicate through wavelengths, through air. At nakita natin yan sa internet. Diba? May mga, pwede na tayo tawag doon, i-surf yung web, yung internet. Diba? Saan yan? Parang wavelengths yan eh. At itong bagay na to, yung Prince of the Power of the Air, pansinin natin yung impluwensya na meron sa atin. Na yung naghahari, nag-rule sa mundo na to, hindi si Lord. Si Satan. At tulad yan, yung work it in the children of disobedience. May kingdom siya, kung mababasa natin yung kingdom na pinoproduce ni Satan, meron siyang kingdom. Kingdom of disobedience, kingdom of darkness, kingdoms of disease and kingdoms of death. Ito yung gusto niyang diba? Yung moral darkness na meron tayo, na yung prince of the power of the air. Diba? Habang dinadaysik ko tong wavelengths, itong air, itong free course na meron tayo sa communication, rampant yung sin. Rampant yung sin. Iniisip ko yung sin, naka-broadcast na siya 24/7. Diba? Naalala ko dati nung binata ako, medyo may conservative pa yung mga tao. Diba? Hindi pa masyadong putok, halimbawa yung may sin na, pero hindi siya, yung access sa sin ngayon 24/7, makikita mo yan sa internet, di ba? Na na siya, all out na siya, hindi na siya, kumbaga yung restrictions wala na, no holds barred na, pwede ka na mag-access sa lahat ng kung ano man, di ba? At sin yung kalimitan na napupuntahan, di ba? Yung pinaka visited na sites sa internet, yung porn sites, hindi biro. Yung access niya ganun na lang. At kung hindi natin to makikita, pwedeng ako tsaka ikaw mahook. Kasi pain to ni Satan eh. Pain to ni Satan sa mga tao. May aim siya eh. Pero bago ko puntahan yung aim na yun, sa James 3, verse 13 and 16. James 3 verse 13 and 16. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation its works with meekness of wisdom. But you have bitter envyings and strife in your hearts. Glory not and lie not against the truth. Verse 15, the wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envyings and strife is, there is confusion and every evil work. Yung gusto kong pagtuunan ng pansin dyan, na yung every evil work,
Sabi diyan sa 15, earthly, sensual, devilish. Sabi ko nga kanina yung si Satan, inaano niya yung desires ng flesh na meron tayo. Ito yung ina-allure niya. May enticement dun sa desires ng flesh na meron tayo. At pagiging sensual, pagiging devilish. Inisip ko nga merong doctrine yung mga Islam, yung pag lumaban sila dun sa yung tinatawag nilang holy war o yung jihad, na ako bilang mamamatay ako sa faith ko, di ba? Pag namatay ako sa faith ko, di ba? Pupunta ako sa heaven. Pagdating dun sa heaven, maghasalubungin ako ng 7 babae, 7 virgins. Alam mo yun, parang yun yung heaven sa kanila eh. Sensual, lust of the flesh, lust of the eyes. Diba? Nakakaano siya, nakakalungkot kasi yung heaven na pinipicture ng natin siguro o ng mga tao, sensual. Diba? Tandaan natin sa heaven, walang pag-aasawa. Walang reproduction. Walang marriage. Yung pag-aasawa na meron dito sa lupa, pag namatay na tayo, tapos na. Hindi na sa langit, mag-asawa pa rin kayo o magjowa pa rin kayo. Hindi na. Walang pag-aasawa doon. Mahirap intindihin, mahirap maunawaan. Pero yung purity ng love na gustong i-produce ni Lord, sana makita natin. Kaya siguro gamitin natin yung imaginations natin na mas maliwanag. Diba? Wala nang reproduction pagdating doon sa heaven. In-stop na ni Lord. Hindi na mag-reproduce. At napakataas ng niya kasi yung level ng love na meron tayo, alam mo yun, yung dalisay, pure, brothers and sisters. Holy, yung love. Si Lord God bilang Father natin. Alam mo yun? Hindi sensual, hindi devilish. At iniisip ko, pati yung hino-hope natin na heaven, kinurap na ni Satan. Nakorap niya na nabago yung pag-iisip, di ba? May corruption doon, di ba? At yung mga tao, ito yung dinidesire nila. Ano ba yung aim ni Satan? Isaiah 14. Verse 12 hanggang 14. Kunti na lang mga kapatid. Isaiah 14. Verse 12 hanggang 14. Ito yung Satan, sabi sa kanya, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? Verse 13. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, and I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Ano yung aim ni Satan? Gusto niya maging Diyos. Dinidesire niya. Alam mo yun, mas mataas pa, I will ascend above the heights of the clouds. Will be like the Most High. Yung desire niya maging Diyos. At Diyos siya dito sa mundo, siya yung nagro-rule. Siya yung prince of the power of the air. Siya yung prince of this world, siya yung ruler of this world. Pero, yung desire niya mas higit pa. At hindi na natin puntahan, ikukwento ko na lang yung sa Genesis 3, yung kung paano niya tinep si Eve, diba? Sabi niya magiging, you will be like God. At ang iniisip ko lang, itong you will be like God, ito yung root of all. Ito yung proud, yung pride. Ito yung root of all. Pansinin mo bigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, tumaya ka sa loto. Bago yung premyo, halimbawa, ang premyo, pagpalagay natin, 300 million. So, pag tumaya ka sa loto, may temptations about money na kahit hindi ka pa nanalo, merong imagination mo, nag-broaden na, nag-widen na. Ano kaya gagawin ko pa nagpapera ako?
ganito yung gagawin ko, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan. Wala pa. Pero meron ng temptations na to imagine yung palakihin yung imagination dun sa mind mo. Diba? I-develop at yung itong imaginations na to, itong fantasy na to, itong corruption of sa mind na meron tayo, alam mo yun? Kaya mo itong gawin, gusto mo itong gawin, bibili ko ng ano. Pero hindi lang doon humihinto eh. Meron siyang ini gusto niya magkaroon ng control. Gusto ko magkaroon ng control. Gusto ko magkaroon ng power. Gusto kong i-honor ako. I-respeto ako. Hangaan ako ng mga tao. Diba? I will ascend to the clouds. Mabibili ko to, mabibili ko yan. Alam mo yun? Yung root of all is to be like God. Is to be like God. Sana makita natin na yung temptations ni Satan. Ito yung ini-aim. Ginagawa ka nitong proud. Ginagawan ka nito ng isang bagay, magkaroon ng pride sa heart mo. Walang humility. Ang gusto ng isang taong nasa kanya yung lahat, gusto siyang i-honor. At hindi ka ba natukso ng ganitong kaisipan? Ako natutukso ako ng ganyang kaisipan. Naalala ko yung mga panahon na nag-wonder lang ako eh. Ini-entertain ko lang yung mga bagay-bagay na iniisip ko. Diba? Yung sumasabay lang doon ako sa Agos, ano kaya kung meron akong ganito, meron akong ganyan. At ang root of all, gusto ko maging Diyos. Gusto ko magkaroon ng control. Gusto ko magkaroon ng possession. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. I will be like God. At iniisip ko, yan yung aim ni Satan sa'yo tsaka sa akin. Diba? At kung hindi ako magiging maingat, kung hindi ko maintindihan yung mga tactics na meron siya, yung wiles of the devil, pwede ako ma-sidetrack. At may mga tao, itong mga bagay na to, ito na yung reality sa kanila. Ito na yung buhay sa kanila. Minsan, ang hirap tanggalin ito mga imaginations, yung mga tataas na kaisipan, yung mga ambisyon na meron tayo. Pero ano yung leading na ambisyon na to sa atin? Diba? Minsan yung pangarap ng mga tao, hindi para sumunod kay Lord, para maging like God. Blinded their minds. Si Satan nag-masquerade siya bilang angel of light. Diba? May ginagawa si Satan na halimbawa tulad yan, yung pupunta si Paul sa Thessalonica, diba? Hinindor siya ni Satan. Diba? Nagkaroon ng persecution na si Satan yung nagpasimula sa mga believers na i-persecute sila. Hindi lang basta persecution pero yung instigated na persecute yung mga mga kapatid, kaya ako ito sinasabi kasi ito yung reality. Iniisip ko lang, hindi ako nagsasalita para takutin, para tawag doon, i-honor o i-emphasize o kung gaano kalaki si Satan, kung gaano kanyang, hindi yun yung, pero iniisip ko kasi yung may mga tao na wala silang personal experience pagdating kay Satan, pagdating sa temptations. Parang okay lang, na-save sila, nakareceive sila ng Holy Spirit, ginagawa nila to, ginagawa nila yan. Parang, okay lang. May mga sa time natin ngayon, may mga pagkakataon na may influence si Satan at yung mga tao, hindi na alam mo yun, tulad yan. Sa panahon natin ngayon, buhay na buhay yung tinatawag na spiritism, yung kumakausap ng mga espiritu, diba? Wino-worship nila yung devil sa ginagawa nila. Hindi natin puntahan yung mga scriptures, mabasa mo to yung necromancy, magdadasal sa mga taong namatay, pero spiritism yung Leviticus 19, Micah 5, sa Ezekiel 8, makikita mo yung spiritism na nagkakaroon sila ng contact. Naalala ko nung namatay si Samuel, bago si Saul, siyempre kinakausap niya bilang prophet si Samuel namatay na. Ang ginawa ni King Saul, pumunta siya doon sa Endor, kumausap siya ng witch. Diba? Bago kaya, alam mo yan, nakausap niya si Samuel, espiritista. Pinagbigyan siya ni Lord na makausap si Samuel, at yung sinabi ni Samuel kay Saul, bukas, magkasama tayo rito.
Alam mo yun, parang, yun yung kwento na yun, summary na lang. Pero, pinagabawal ni Lord. Pero may mga tao na gano'n yung ano eh. Di ba? Yung merong tinatawag na black magic o kaya devil worship. Di ba? Yung nag-aalay sila ng mga babae, alam mo yun, bilang devil worship o kaya papatay sila ng mga bata. Di ba? Sa time natin ngayon, medyo mild na eh, yung tinatawag na astrology. Di ba? O yung horoscope. Inisip ko lang ako, dati nagbabasa ako ng horoscope eh, pero somehow may influensya sa ni Satan eh. Pag nahook ka niyan, alam mo yon, hindi yan totoo. Bukod din sa nasabi natin kanina yung ano yung idolatry. Isa pa yung ano yung sa time natin ngayon, yung isa sa mga style niya, yung nagpa-plan siya ng heresy, ng mga false doctrine. Siguro 2 Sundays ago, tinakil lang to ni Pastor Will eh. May mga pag hindi scriptural yung mga bagay-bagay, nagpo-produce ito ng ano ng ibang doktrina, 'di ba? At pinaniniwala ng mga tao nagka-plan si Satan ng heresy. 'Di ba? Tandaan natin ang tinatempt si Eve, 'di ba? Binigyan niya ng doubt si Eve bago pagkabigay ng doubt, nagsabi siya ng salita ni Lord, pero may dagdag o kaya may bawas. Ganun yung ano, may dagdag o may bawas eh. So, hindi niya sabihin yung totoo. At yung masakit pa yung iti-twist niya, yung meaning. At minsan, yun yung time na meron tayo ngayon eh. Gagamitin ni Satan yung mga mabubuting tao, yung mga, alam mo yun, yung mga tao na sa panlabas, mabait sila, humble sila, yung manner nila, grabe. Meron akong preacher na pinapakinggan dati, talagang wala kang maano, may pinta sa kanila. Pero habang nagkasalita siya, yung sinasabi niya, hindi tama yung doktrina. Nagka-plant ng heresy. Mababasa natin yan sa ano, yung mga ginagamit ni Satan ng mga tao na with fair speeches. Alam mo yun? At maging maingat. At kung hindi ko ingatan yung sarili ko, pwede ako ma-deceive, pwede ako madaya. Sa tandaan natin itong mundo na meron tayo, naka-sandal na to sa kasamaan, sa impluwensya ni Satan. Diba? Um, Sabi ko kanina, yung wala tayong isang personal experience, iniisip ko, kasi siguro baka hindi tayo nakakarating dun sa ano, yung tinatawag na nare-reach natin yung ano yung pagka-spiritual natin. Kasi habang lumalapit ka kay Lord, lalo lumalakas yung person ni Satan. Lalo mo nakikita yung reality na totoo siya, na tunay siya, na hindi biro. Napipigilan ka niyang gawin yung mga bagay-bagay. Pag nagiging active ka sa spirit, yung devil, nagiging active din siya sa'yo. Hindi sa looban mo, hindi. Ang punto ko yung temptations, lumalakas. Dumadami yung mga trials. Na gusto kang itumba, gusto kang ibuwal, gusto kang masiraan ng loob. Diba habang tumatawag ka, ano? Kaya yung prayer natin, battleground yan eh. Nalala ko dati na ano yung pag nagke-pray, sabi ko meron akong 4 na stages eh. Yung unang stage ko, battleground, di ba? Yung second stage ko, parang, ano yun, overcome mo na, medyo may boldness ka na, alam mo yun, nalampasan mo yung battle na. Ikalawa, yung nag-i-intercede ka na. At yung pang-apat, nag-ano ka na, nag-worship ka na kay Lord. So parang dumarating ka na sa stages na yun. Nung tinanong ako dati na, may nagtanong sa akin na, yung gaano ba kahaba o kaiksi yung prayer? Sabi ko, wala naman siyang duration. Pwede ka mag-pray ng mahaba, pwede ka mag-pray ng maiksi. Pero ako, kung mag-pray ako, gusto kong i-take yung sinabi ni Lord. Ano yung sinabi ni Lord? Sabi niya dun sa disciples niya, pagka-pray na siya dun sa Gethsemane, sabi niya, pwede mo ba akong samahan ng 1 oras? Sabi. Ako, binamarkahan ko yung mga bagay na sinasabi ni Lord at nilagay ko sa heart ko. Kasi importante sa akin yun eh. Para sinabi ni Lord, pwede ba kausapin kita ng 1 oras? Pwede ba mag-usap tayo ng 1 oras? At kung ako mag-pray,
Sana meron na kayo isang oras para kay Lord. Hindi siya dogmatic, hindi ko siya gustong gawing rule. Hindi. Ikaw, may relasyon ka kay Lord, may relasyon ako kay Lord. Pero sa heart ko lang, kung kakausapin ko si Lord, parang nakiusap siya, pwede bang makipag-usap siya ng isang oras? Marami akong gustong sabihin sa iyo. Battleground yung prayer. Yung essence ng prayer, hindi para baguhin si Lord. Para baguhin ako. Para baguhin yung kaisipan ko. Diba? Yung prayer, minsan kaya hindi tayo nakakakuha ng result o ng sagot. Diba? Kasi minsan pero natin na baguhin natin si Lord, hindi siya magbabago. Diba? Tayo magbabago. At yung kalooban natin, yung maging kalooban niya. Tanda natin nag-pray si Jesus Christ dun sa Gethsemane. Meron desires yung flesh niya. Lord, baka pwede, huwag na lang mangyari to. Pero hindi yun yung gusto. Kung hindi yun ang gusto mo, hindi yung kalooban ko yung masunod, hindi yung kalooban mo. At yun yung iniisip ko yung essence ng prayer. Battleground. At si Satan gagawin niya yung lahat ng pagkakataon, lahat ng panahon, lahat susubukan niya para ikaw hindi ka lumuhod kay Lord, hindi ka tumawag kay Lord. Kasi ayaw niyang kausapin mo si Lord eh. Ilang oras na ba, ilang panahon na ba na napigilan ka ni Satan na hindi mag-pray? Ako, personal, ang dami eh. Ang dami pagkakataon, ang dami ka nang nasahin ako sa panahon. Pero papayag ka ba na manatili siya? Na gano'n? May battleground eh. Sige, basahin na rin natin ito. Tuloy natin. 15 hanggang 17. Konti na lang. Yet thou shall be brought down to hell, to the sides of the pit. They that see thee shall narrow look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble? That did shake kingdoms, that made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of the prisoners. Yung gusto ko ipunta dyan, tulad ng nasabi ko kanina, minsan yung imaginations natin, iisip natin itong si Satan, parang napakamakapangyarihan, napakalakas niya. Pero tandaan natin siya yung father of lies kasi nung alin yan. Tingnan mo na makita siya dito, sabi diyan. Sa verse 16, they that shall see thee eternally look upon thee and consider thee, saying, Is this the man? Is this the man? May itsura siyang tao. Tandaan natin yung angels, di ba? Yung good angels, di ba? Messenger sila ni Lord, di ba? Nakakausap sila ng mga tao. Di ba? Yun yung nature nila eh. Pwede silang mag-anyong tao, yung anyo nila parang tao. Pansinin mo na sinabi, itong si Satan, tinignan siya mabuti ng mga nasa judgment na to. Ito ba yung tao na ginawa yung earth na mag-tremble? Tinignan nila si Satan. Ano kayo itsura niya? Siguro hindi siya mukhang halimo, na nakakatakot. Sabi niya, ito ba? Ang dumaya ng sanlibutan? Siyempre, ayaw kong explore yung gumawa ng kwento kung ano man. Pero consider mo lang din. Sabi, ito yung persona na dumaya ng mundo. Di ba? Malayo yan sa iniisip ng mga tao. Ang kapangyarihan niya mandaya, mang-deceive, mang-impluensya. Oo, mas mataas yung kanyang nature sa atin kasi spirit siya, angel siya, di ba? Tayo mortal, di ba? Pero ang kagandahan lang sa atin, tayo tiningnan ni Lord na mariredeem sa nature na meron tayo sa araw magiging anak. Yun yung consider natin. Tulad ng nasabi ko kanina, pag yung Holy Spirit nag-ooperate sa buhay mo, nag-ooperate sa buhay ko, yung evil spirit nag-ooperate din siya. Gagawa siya ng way. Sana makita natin na
ano na hindi siya biro. Um, Merong naitanong yung drug addict ba, pwede siyang maging ah, spirit or possessed ng demon or evil spirits? Ipopossess pa ba siya ng evil spirit? Kung kung iisipin ko lang, yung mga taong ganito, yung mga addict sila, ganyan, yung demonyo, hindi na siya interesado na ano, na, alam mo yon, hindi na siya interesado sa ano, na sirain yung buhay niya kasi mismong yung tao, sinisira niya na yung buhay niya. Hindi na kailangan ng tulong ni Satan, diba? Diba? Um, Nagkaroon siya na ano, ng self-destruction kung ano. At parang ano, pinapabayaan na lang siya kasi nga gano'n eh. At iniisip ko, hindi lang to sa pagiging addict, drug addict. Yung gustong i-push dito, yung temptation ni Satan, magkaroon din ng addiction. Yung isang tao kasing addicted siya, hindi lang sa drugs, pero sa maraming bagay, di ba? Parang ililid ka lang niya, papabayaan ka lang niya, sige gawin mo lang yan, sige gawin mo lang yan, di ba? Tulad ng nasabi ko, yung mga tao ano, addict na sila, halimbawa sa ML, di ba? Kaya nilang umubos ng oras at panahon, hindi mo sila makausap. Hindi na nawala sa kanila. Kaya, okay lang, parang papabayaan ka lang dyan. Addict sila sa ganitong mga bagay. Sa maraming mga bagay. Ayokong ano, i-take ako negatively sa mga bagay na to. Hindi ko sinasabing masama maglaro, hindi. Pero yung addiction, iba siya. Ibang-iba siya, mga kapatid. Di ba? Kasi pag tinanggal sa iyo to, kaya mo nang gumawa ng masakit, magsalita ng masakit, pumatay, gumawa ng mali. Kasi doon sa addiction na meron ka. Di ba? Gagawa ka na ng mali. At ito yung sinasadlak sa atin, pinupuntahan natin, na parang okay, gawin mo lang yan. Hindi ka na masyadong ginagambala. At wala na experience sa ano, yung spiritual experience, yung heavenly places na tinatawag na makarating ka doon sa ano, sa spirit. Hindi na siya nararating, hindi na siya napupuntahan. At minsan, nandun yung battle. Iniisip ko lang, nung sinadya ko na gawin kong mabuti, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, nakita ko na hindi siya madali. Napakahirap niya. Napakahirap niya. Hindi kaya. Hindi ko kaya. Hindi natin kaya maging mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. At habang lalo mong sinusubukan, lalo kang mahihirapan. Ang kinakailangan ko lang magtiwala doon sa kapangyarihan ni Lord. Siguro tapusin ko na sa ilang mga scriptures. Basahin ko na lang. 1 John 4. Sabi dito, you are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Bilang tao nakareceive ng Holy Spirit, diba? Bilang taong inalayan ni Lord ng kanyang pag-ibig, we are the apple of His eyes, diba? At nung matanggap natin yung Holy Spirit, sabi niya, greater is He that is in you than he that is in the world. Yung espiritu na nagpapatakbo dito sa mundo, si Satan, yung devil, yung kanyang legions, yung kanyang fallen angels na nakasama. Diba? Sabi diyan, yung kapangyarihan na nasa iyo is mas higit kaysa doon sa mga espiritu na yan. Praise God. Alam mo yan? Greater is He that's in you. Diba? Mas malaki, mas malakas, mas makapangyarihan. At kung magtitiwala ako kay Lord, hindi ako magagapi nitong kalaban. Kung magtitiwala ako sa Kanya, kung gagamitin ko yung kapangyarihan niya. Diba? At sana hindi ako madaya. At iniisip ko lang, kaya ko siya gustong i-open yung mga ganito. Marami pa sana akong sasabihin tungkol sa mga ilan. Pero somehow sabi ko na siguro yung pinaka-summary. At kung meron man sigurong tanong, yan tulad na nakagawin natin, text me, message me, sasagutin ko yung kung ano man, kung merong malabo. Alam ko may mga bagay siguro na gusto pa kayong maintindihan at malaman. Pero ang punto ko lang, sana wag tayo maging ignorante sa wiles ng kaaway. Diba? May mga bagay na nangyayari sa atin.
Hindi ito kakaiba, hindi ito unusual. Meron tayong kalaban. At mapagtatagumpayan ko lang yan habang nagtitiwala ako kay Lord. Habang nagtitiwala ako sa pangyarihan na binigay niya sa atin. At ito yung works ng Holy Spirit. Di ba? Convict yung world of sin, of righteousness, and of judgment. Hinatulan na si Satan. Marami pa sana akong scriptures na gusto kong i-open tungkol dito. Pero ang gusto ko lang, huwag tayong padaya. Alam natin. At alam natin yung gusto niya mangyari siguro sa atin. Tapusin ko na dyan, sabi yan, you are of God, little children, and have overcome them. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Greater is He. At sana makita natin yung kapangyarihan na binigay sa atin ni Lord. Diba? Sana maintindihan natin. Yun. Thank you sa oras at take natin yung elements sa maya. Take tayo ng communion. Pasalamatan natin si Lord kasi expedient na namatay siya. Kasi kung hindi mabibigay sa atin yung Holy Spirit, hindi natin ma-overcome. At yung overcoming natin, pagtitiwala ko. At magkipray ako. Sana wag mahinder ni Satan yung prayer life na meron tayo. Sana panatilihin natin nag-aalab tayo. Panatilihin natin na nag-aapoy. Sana maintindihan natin na meron tayong kaaway para hindi tayo magpa-banjing. Hindi tayo okay lang. Okay lang. Sana hindi ka lang. Kasi kung alam mo na meron kang kalaban, di ba? Magiging maingat ka. Tulad ng nabasa natin, di natin napuntahan doon sa Ephesians 6. Yung suot daw natin yung whole armor of God, yung baluti. Yung lalabas ka sa bahay mo, di ba? Kung sa tayo natin ngayon, lalabas ka na naka-PPE ka, naka-face shield ka, naka-face mask ka, naka-protective gear ka. Para inisip ko, sana wag tayong lumabas na open lang. Sana suot natin yung helmet na salvation, yung baluti, yung full armor of God. Maprotektahan tayo. Kasi yung kalaban natin, meron siyang ginagawa, meron siyang gagawin. Hindi ito para matakot ka, pero para maintindihan mo lang na meron kang kalaban, para maging matapang ka, maging maingat ka, at alam mo yung gagawin mo. Hindi ka ma-disillusion or ma-blind yung minds na meron tayo. Siguro yun lang. Mga kapatid, salamat sa oras at panahon. Yun, muli, malapit na siguro makita tayo ng personal, diba, mag-meeting ulit. Sooner yan. Yun. Ina-anticipate yung araw na yan na makamusta kayo, mayakap kayo, alam mo yan. Mag-greet ka, mahawakan ka ng personal, makausap ka ng personal. At ina-anticipate yung mga panahon na yan. Sana maibalik yung ganong pagkakataon. Sana sooner. So, God bless mga kapatid. Thank you. Thank you.